O, pwede bang Mike Abe nagalit dahil ayaw sa kanya ni Dave Gomez? Pwede ba yun? Kayo, mag-isip kayo kung ano pwedeng title. Hindi rin po ako ng pagdarasal dahil ako po ngayon ay talagang nagmumuni-muni na kung anong gagawin. Dahil parang hindi ko na po talagang matiis na mawalay sa aking mga mahal sa buhay. Iniisip ko ngayon siguro na parang okay na rin na makulong panandalian, basta naman madalaw paminsan-minsan ng aking misis at ng aking mga anak. At ito, Romualdez daw, ha? Ano ba to? Romualdez, hindi ko kunsitihin ng kamera ang korupsyon. Ha? Totoo ba? Oo. Huwag nyo kaming pinagloloko. Bahala kayo sa mga kwento nyo. Mga kwento nyong kutsero. Gagaling nyo magpanggap. Hindi ko kunsitihin ng kamera ang korupsyon? Wow. Kwento nyo sa unggo yan. Baka magkapaniwalagan kayo. Baka maniwala pa sa inyo. Pero kung kukwento nyo sa taong bayan, pilit nyong sasabihin na ayaw ng korupsyon, ano daw, ang kamera ay hindi ko konsintihin si Romualdez. Bakit binalita nga ni Kaado? Ang daming pera. In just 2 years. Sandamakmak ang pera. Tuloy. Mag-ingat kayo, kayo mga nagpapakilala bumbero. Wag na wag kayo magpapakita kay Speaker Martin Romualdez. Baka mahalihaw kayo ng ano nangyari kay Speaker? Galit na ba si Speaker ngayon? Galit na galit. Tagal na hindi nagsasalita si Speaker sa mga pangyayari ngayon, ha? Sabi niya, hindi po, nananahimik ako rito, guguluhin niyo ako. Lalo na kayo, mga bumbero nagpapakilala, hindi, peke pala kayo, ha? Yung mga gumagawa ng AI, lahat na lang, sinabi niya eh. Pati si Speaker, nakialam pa sa... nakialam na. Sabi niya, Jen, ipakita mo sa akin yung loloko na yan. Hahalibasin ko ng, sasapatusin ko yan. Eto, sabi niya, sige nga. Let me be clear. Iliwat mo sa sariling wika natin, sa Espanyol. Sige. Let me be clear. Magkaliwanagan nga tayo. Yun. Tama. The house of the people, ang tahanan ng mamamayang Pilipino, will never condone corruption. Ay hindi kailanman kukonsintihin ang pagnanakaw o ang korupsyon. Yun. Whether in public works, kung yan man ay sa mga pagawaing bayan, local governance, sa lokal na pamahalaan, or any other areas of government service, o sa iba pang sangay ng ating pamahalaan. Allegation of wrongdoings must be investigated thoroughly. Yan, ang investigasyon sa mga maling gawain. And addressed decisively. At dapat malaman natin kung saan sila nakatira. Ano address? Anong address? I fully support initiatives for independent scrutiny and fair prosecution to ensure that those who betray public trust are held accountable under the law. Pero parang nakangiti sa larawan eh. Yung picture lang niya. Yung picture, pero ang mensahe, mabigat Mabigat ito. Mabigat po ang mensahe. At saka ngayon lang siya nagsalita tungkol dito tungkol sa usapin ng flood control. Suportado niya. Investigahan natin lahat yan. Sino pa man yan. Totoo kaya yan, Kuya Jen, Kuya Nelson? Yan yung pahayag niya. Baka pag nagkabistuhan, siya ituro ng mga kontraktor. Baka pagdating ng araw, dumating si Saldico, siya rin ang ituro. Ayun ang nakakahiya. Nga, parang ang pinararatangan ang leadership ng Kamara ng Representante. Kahit na kami, kahit na ako. Teka. No, meron pa. Hindi pala ako kasama. Tama rin yan, dapat ding marinig natin sa kanyang panig mismo ang kanyang mga pananarita. Kasi ang sabi ng House Tricom, wala silang sasantuhin. Wala. Diba? At ngayon, ang salita rin po si Speaker Martin Romualdez bilang leader ng Kamara ng Representante, may dapat lang papanagutin. Walang kukonsintihin. Hindi po nila kinukundina. Hindi po nila kinukondone. Kukonsintihin. Yes. Itong anumang pagnanakaw sa kabangyaman. Tama yan. Tama. Ano pa sinabi? Yun lang. Ganon? Dalawang ikli lang yun. Saan niya sinabi yung mga bagay na yan? Sinabi niya ito habang nagkakapi kami kanina, Jen. Wow. Sabi niya, Nelson, sabihin mo to sa saganang mamamayan. At sabihin mo dun sa isang senador na nagngangalang Toot. Kaya may nilabas na statement. Kaya mahaba-haba yan Office of the House Speaker. Ayun. Yung kinuha nating statement ay bahagi lang. Bahagi lang nung kanya. So, tama yun. Kasi maraming nga nananawagan ngayon na bakit para bang tahimik si Speaker tungkol sa dito. So, ngayon nagbigay siya na kanyang... Masyado siyang tahimik, pero ang lahat ng patungkol ng yan ay tumbok sa kanya. Kaya
Dito tayo magkakaroon ng laglagan na. Dave Gomez, para sa ito. Ito ho ay ito si Mike, si Mike Abe na dating hanggang ngayon naman ito ay bumabatikos kay BP Sara, kay Tatay Digong. Ngayon ho, ano kaya nangyari? Bakit ganito? Sinibak ba o pinasibak o talagang nag-resign? Ayaw nang bumalik eh. Ano kaya nangyari dito? Wag daw mag-live. Totoo ba yun? Hindi ka pinagla-live? Alamin natin yan. Ito po yung aking sagot o kasagutan sa, alam nyo, nakakabasa po ako ng mga reaksyon, kaliwat kanan, comment, kaliwat kanan. Hindi lang dito sa aking mga channel, kahit doon sa ibang mga channel. By the way, salamat nga pala ho doon sa mga nakakaunawa, nakakaintindi, at naninindigan din sa atin pong advocacy para sa katotohanan at katarungan sa pera ng mamamayang Pilipino. Hindi na po talaga ako babalik sa PTV. Kasi po, ipinakita nila sa akin, naramdaman ko at sinabi nila sa akin pong sarili kong opinion at observation, ayaw nila ng format ng aking ginagawa sa telebisyon at sa radyo. At hindi ho pwede na yung aking advocacy ng paglalabas ng katotohanan laban sa graft and corruption na bahagi ng pagsunod ko at pagsuporta kay Pangulong Marcos at ipagbabawal sa akin, talaga pong hindi pwede. Kasi malinaw po nang sabihin sa akin ni Dave Gomez, PCO, Secretary, Acting Secretary. Acting pa lang yan, pero ganyan ang kanyang galaw. Hindi daw ako pwedeng umere. So, ang ibig sabihin yan, ayaw niya ng ginagawa ko. Nako. So, hindi ko kasalanan kung umalis na ako. Hindi ko kasalanan. At huwag niyo akong sisihin kung mag-decide ako na hindi na ako bumalik. Yun! Saan ka pupunta? Papanig ka na ba sa Duterte? Ganun ba yun? O babalik ka ng SMNI? Tanong lang ho yan ng ating kababayan. Hindi niya natanggap pa na ayaw daw yung kanyang ginagawa. Naku, kaya nagalit ang mama. Yan sa People's Television, istasyon ng mga mamamayang Pilipino. Sa atin po yan, sa inyo yan. Hindi po yan hindi yan pag-aari ni Dave Gomez. Hindi yan pag-aari na kung sino-sino dyan. Yan po ay pag-aari ng mamamayang Pilipino. Kaya nga, People's Television, tayong may-ari niyan. Nagmalasakit ako sa mga empleyado at sa kalagayan. Sabi nung iba, Mike, nasa na ang resibo mo? Anong gusto mo? Paano ko bubuhatin yung building? Ang sinasabi ko, sa loob ng buong Channel 4 PTV, nandyan ang problema. Nakapabayaan ang opisina. Walang aircon, ulitin ko. Tumutulo ang mga kisame. Saka nakakitang wala ground floor, meron tulo. May bumabagsak na tubig. Ang pangit na mga kisame dyan. Tagpi-tagpi, nakangiti, nakabuka. Lahat ito na sinabi ko. So, ano kaya ang title nito, mamaya? Mike Abe, siniwalat lahat. Ang istasyon ng kanyang pinagtatrabahuhan. Pwede ba yun? Pwede bang Mike Abe nagalit dahil ayaw sa kanya ni Dave Gomez? Pwede ba yun? Kayo, mag-isip kayo kung ano pwedeng title. Tama nyo kay Joseph Castro. Kasi nung magkita kami doon sa studio, kinuhanan pa niya ng picture yung mga opisina doon walang aircon. At maitim na kisame dahil natuyo, basa. Dahil sa kung saan galing ang tubig, hindi yung maintindihan. Kahit walang ulan, tumutulog. Basa. Di ba? Anyway, yun po yung dahilan. Sana po naintindihan ako ng mga iba na mayroon nung nabasa ko naiyak daw siya dahil bakit umalis ako. Parang nawalan ng pag-asa. Huwag po. Kasi kung babalik ako dyan at pagbabawalan nila ako, para saan pa? Kung babalik ako dyan at hahawakan nila, didiktahan ako kung anong dapat gawin, hindi po pwede yun. Kasi meron akong advocacy para sa katarungan at katotohanan.
ang mamamayang Pilipino. Ayun na, ayaw niyang magpahawak sa leeg. Kaya umalis ang mama. Yung kaya, siguro, merong diktasyon na nagaganap, ayaw niya. Congressman Joby Tiangco, pinaratangan na may sariling insertion. Naku po, may panibago na namang issue. Yung nagwi-whistleblower, pinagbintangan din, may sarili raw insertion, pasok. Ibinunyag ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na mayroon umanong insertions si Navotas City Representative Toby Tiangco sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Ito naging depensa ni Garbin sa mga paratang ni Tiangco laban kay Representative Elizalde Co kung saan mahigit 2 bilyong piso umano ang insertion sa 2025 budget. Sa panayam kay Garbin, sinabi nitong dapat unahin ni Tiangco na silipin ang kanyang sariling bakuran bago magturo ng iba. Batay kasi sa records. Sabi ko sa inyo bulgara na ito laglaga na ito meron din palang baho si Tiangco. Sabi ni Garbin. Magkano? 2 billion? Insertion? Ano yung ibig sabihin nito? Bulgar nyo lahat kung sino-sino ang nagkaroon ng insertion. Bulgar nyo na lahat. Meron di umanong 529 million pesos na insertion si Tiangco para sa flood control projects sa Navotas. At ang kontrata ay iginawad sa mga kontraktor ng sinasabing ghost projects. Partikular na rito ang St. Timothy Construction Corporation para sa rehabilitasyon ng pumping station at Sims Construction Trading para sa pagtatayo ng flood mitigation structure. Ipinunto ni Garbin na dapat magpaliwanag si Tiangco kung bakit o paano nakapasok ang dalawang kontraktor sa kanyang distrito. Nagtataka rin umano si Garbin kung bakit hindi naman inusisa ni Tiangco ang dalawang kontraktor na nagkataon na naroon sa pagdinig ng Infracom at pagkakataon na sanang pagpaliwanagin. Nang matanong kung ano ang pinaghuhugutan ni Tiangco, sinabi ni Garbin na marahil dahil hindi ito nabigyan ng pagkakataon na maging pinuno ng House Appropriations Committee at hindi na iboto bilang Speaker ng Kamara. Ayun, parang ang tawag doon, naghihiganti ba tawag doon? Sabi dito sa balita, yan ang kailangan nyo malaman kung meron man talaga insertion at bakit daw hindi inimbestigahan yung nasabing dalawang kontraktor. Bakit nga naman? Yung dalawang kontraktor nakapangalan yun. Kasama yun sa listahan ng 15 kontraktor. Tama ba? Kasama yun anong gagawin nila ngayon doon? Problema yan. Diba? Problemang malala yan. Nagkakabulgaran na kung sino-sino ang may insertion. Nagkakabulgaran na kung sino-sino ang konektado dito sa saan? Sa mga kontraktor na yan. Galingan nyo mabuti. Eto, ex-PCO Chief Ronina Garma, return. Bakit pa kasi bumalik pa? Ayan ang tanong. Dapat dyan, hindi na bumalik. Para saan na naman? Imbestigahan na naman ito. Iharap na naman sa ICC. Para saan na naman? Siya na naman ang witness. Nakabalik na sa Pilipinas ang dating police official at dating PCO General Manager na si Ronina Garma. Magpapilitang humiling ng asylum si Garma matapos isiwalat ang mga umano'y pang-aabuso sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sinabi sa DZMM ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na dumating si Garma sa Pilipinas pasado alas 6 kagabi mula Los Angeles, California, pero inaalam pa ang mga karagdagang detalye. Matatandang umalis ng Pilipinas si Garma kasama ang kanyang anak noong Nobyembre pero nahuli ng US Immigration sa San Francisco dahil sa kinanselang visa. Una nang sinampahan ng reklamong murder at frustrated murder si Garma kaugnay sa pagkamatay ni PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Yan na bumabalik para saan? Ang tanong, ano na naman ang partisipasyon ng aling ito dito sa gagawing investigasyon kay Tatay Digong? Ito ba ihaharap? Ihaharap ba ito doon sa ICC? Kasi pag ito ay nangyari, ibig sabihin, hihitik naman sa takilya. Trending ika nga. Huwag niyong pakakalimutan yung channel natin. Pag nag-trending na naman, andyan na naman tayo, magre-reaction na naman tayo dyan. Magte-trending to Diba? Siya ang naging dahilan, kaya ito si Tatay Digong ay napapunta doon. Kasi nag-iiyak itong babae na to, at siya raw ay witness, si Tatay Digong daw ang nag-utos. Wow. Galing yung mag-istoryahe. Tapos ngayon, babalik-balik kayo. Para saan? Gagawa na naman kayo ng kwento. Papaniwalain nyo naman na magkakampihan na naman yung Tuwadcom. At ipipilit na may kasalanan naman si Tatay Digong. Diba? Ganun ang gusto nyo Ang problema, andyan na flood control. Bakit wala namang na papatawag pa?
Oo, yung leader ang tawagin nyo, hindi yung mga nasa ilalim lang. Sino ba yung pinaka-mastermind dyan? Yung pinakamalaking naipon sa loob ng 2 taon, yung nabanggit ni Kado, di ba? Eto ano dito, papalitan na raw si Balulong. Walang nagawa sa utos ng palasyo. Naku, ano kaya ito? Bago to kapapasok lang Ano ito? Pasok. Speaker Martin Romualdez, papalitan na. Ha? Matapang na panawagan ni Attorney Rowena Guanzon laban sa liderato ng Kamara. Matapos Okay. Nananawagan ito, napalitan na. Si Attorney, sabi ni Robin. Ano ba hiling ng taong bayan? Pakinggan nyo. Labas ang eksplosibong pahayag ng Malacanang na dapat munang linisin ng House of Representatives ang korupsyon sa kanilang sariling hanay. Ayon kay Rowena Guanzon, malinaw ang mensaheng ito. Panahon na para kumilos ang mga kongresista at baguhin ang liderato sa ilalim ni Speaker Martin Romualdez. Lalo na't inuugnay ito sa anyay pinakakorap na budget sa kasaysayan, ang 2025 General Appropriations Act or GAA. Hinimok pa ni Rowena Guanzon ang taong bayan na magpadala daw ng mensahe at email sa ating mga kongresista upang pakinggan ang panawagan ng taong bayan na wakasan ng korupsyon at papanagutin si Romualdez at ang kanyang mga kasamahan sa pinakakorap na budget sa kasaysayan, ang 2025 GAA. Huwag na daw nating hintayin na mangyari sa atin ang nangyari sa Indonesia. Nagbabanggaan na kasi ang mga executive at House of Representatives. Totoo nga kaya na nagpapahaging na o nagpaparinig na itong si Executive Secretary Lucas Bersamin na dapat nang palitan ang leader ng Kamara na si Romualdez. Linisin nga daw muna ang sariling bahay ng Kamara. Sino ba ang leader doon? Sigurado yun na. Sino ba ang nagsalita? Diba, sinabi ni Bersamin yan, linisin mo muna. At advice? Sana magkatotoo, kung totoo man. Ito nga, may nababalita pa. Yung whistleblower na si Katobi, may insertion daw di umano na 2 billion. At itong kontratista, ay nasabi na, bakit nakapasok sa'yo? Kakampi mo ba yan? Yun lang. Diba? Bakit ganun nga? May umusbong na ganung usapan. Bakit merong kwentong ganun? Bago ba ito? Magturo na kayo na magturo kung sino pa yan. Pero ang sumatotal niyan, yung mga kontratistang iba ay nakalipad na. Yun ang sumatotal niyan. Sana mahanap at mapauwi agad. Mapauwi. Kung gano'n nyo kabilis, paalisin si Tatay Digong, sana gano'n din kabilis, pabalikin ito mga nadadawit na dorobo. Hindi naman 100,000. Ang usapin dito, milyon, trilyon at ghost project, di umano. Laki nyo kumurakot, Bistado kayo. Hindi na kayo makakaligtas niyan. Meron nga panukala na parang penalty. Tegi penalty raw. Sa mapapatunayang may pagkakasala, dapat lang para hindi na pamarisan. At yung mga tao ay matakot. Wala kasing ganun Doon nakakabuwisit Walang ganun. Talagang wala natatakot kasi wala pang nasasampulan. Of the Executive Secretary, the Cabinet strongly objects to the recent spins coming from certain members of the House of Representatives who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. The members of the Cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch and any effort to hold the budget process hosted by political theatrics. All our investigations into the anomalies will be fertile if the sources of corruption remains unchecked. Hence, we urge the House of Representatives
to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first. Mukhang ang pagpapatalsik at pagpalit na kay Speaker Martin Romualdez ang tila magiging solusyon sa sinasabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na linisin muna ang bahay ng Kamara. Totoo kaya ito? Kwentuhan lang. Pero kung gusto nilang patalsikin, bakit hindi patalsikin ng pinsan? Bakit hindi sibakin ang pinsan? Sila lang naman yung kapangyarihan na para sibakin yan. Para malaman ng tao na totoo kayo. Diba? At wala kayong tinatago. Kung meron alam nyo, sila ay dumorobo, sibakin nyo. Sibakin nyo ng mas maaga pa. At i-press nyo lahat ng ari-arian. Kaya, diba? Ano ba tawag doon? Kumpiskahin nyo. At ito Attorney Harry Roque. May pahayag. Parang gusto na atang magpa-aresto. Ito kaya ito? Abangan natin dito sa sunod na slide. Ang kanyang lakas sa inyong suporta at dasal. So ang aking hinihingi po, pagdasal po natin si Tatay Digong. Humingi rin po ako ng pagdarasal dahil ako po ngayon ay talagang nagmumuni-muni na kung anong gagawin. Dahil parang hindi ko na po talagang matiis na mawalay sa aking mga mahal sa buhay. Iniisip ko ngayon siguro na parang okay na rin na makakulong panandalian, basta naman madalaw paminsan-minsan ang aking misis at ang aking mga anak, at titingnan po natin ang mga options. Siyempre, nandiyan may katotohanan na sa dami ng aking pinakulong, lalo-lalo na yung mga mamamatay tao, gaya ng mga ambatuan, at saka yung mga kidnappers na yung isa po nakakulong ngayon, bagamat hindi pa napapatuloy na nagkakasala, rineklamo na mismo ni VP Sara na nagbanta sa kanyang buhay at nagbanta rin sa ating buhay. So alam ko naman po na kung ako ay dadaanin sa proseso, nahaharap muna sa hukuman, magpapakulong, magpa-file ng petition for bail, posible po, maging banta sa buhay ko yung pagkakakulong. So lahat naman po yan ay pinag-iisipan ko ng mabuti, pero ang totoo lang po ay talagang napakahirap na isang taon na akong nawalay sa piling na aking mga mahal sa buhay at sa aking inang bayan Pilipinas. So samahan niyo po ako magdasal for guidance from the Lord, at kung ano man ang maging decision ko naman po ay malalaman ninyo. Pero ngayon po sa ating Spokes Hour, ang tanong, nasaan po si Zaldico? Alam niyo po, si Zaldico, 2 kumpanya niya ang binanggit ni Marcos Jr. na nakakuha ng pinakamaraming flood control project. At ulitin ko po 2 trillion ang linamon ng mga buwaya sa flood control projects. Kalahati nito linamon sa unang 3 taon lamang ng administrasyon nitong Marcos Jr. So talagang maswerte po itong si Zaldico dahil 2 kumpanya niya ang nakinabang ng todo dito sa mga flood control. So hindi po natin alam kung talagang sila ay nag-guilty ng pagdarambong, di pa sila napapatunayan. Pero kung paniniwalaan po natin ang sinabi ni Mayor Benji Bagalong, 30% lang sa mga flood control projects ang napunta nga sa proyekto mismo at ang 70% ay kinupit. No? Hindi na kupit ang tawag doon dahil karamihan ng pondo winildasan nila, dinakaw na nila sa talagang pandarambong po ang tawag doon, hindi na kupit. No? Dahil 70% na ang pinag-uusapan natin. Pero ang tanong, nasaan si Zaldico? Alam niyo po, there is justice somehow na pareho kaming wala sa Pilipinas. Pero umalis ako sa Pilipinas dahil alam ko naman po na yung patuloy na investigasyon ng Quad Committee ay para lamang ako'y supilin sa aking karapatan ng malayang pananalita, para ako'y mapatahimik, at ito po ay isang pamamaraan na panggigipit sa mga aliado ng mga Duterte. Pero si Zaldico, nagtatago po siya dahil nagtatago siya sa pananagutan. Dahil ang kinakailangan niyang explain, unang-una, meron ba siyang conflict of interest na siya ang naging chairperson ng Committee on Appropriations, and yet, yung kumpanya niya ay nasa top 15 na nakinabang sa flood control project na linamon ng mga buwaya sa pamamagitan ng pandarampo. So, ang kapareho lang po namin ni Zaldico ay nasa abroad kami. Ako talaga, umalis ako para iwasan ang panunupil sa karapatan. At yan nga po ngayon ang dinidesisyon na ng bansang Netherlands. Kung talaga ako ay umiiwas sa panunupil, sa panggigipit dahil sa aking paninindigan bilang isang supporter ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at ni VP Sara.
Samantalang itong si Zaldico, malinaw po, umiiwas lang siya na sagutin. Unang-una, anong nangyari dun sa small committee ng Committee on Appropriations kung saan nagkaroon ng sangkatutak na insertions hindi lang para sa mga infrastructure projects, kundi doon sa talagang maanumalyang mga flood control projects. Sino-sino ang mga nag-insert dyan? At syempre yung sinasabi ni Congressman Toby Tiangco na 13 billion worth of insertions sa 2025 budget alone ang ginawa ni Zaldico. At ang dapat nating tanungin pa, paano yung 2024 at 2023 kung saan siya rin ang naging committee chairman of appropriations, no? Gaano karaming insertions ang pinasok dyan ni Zaldico at ilan at gaano karami sa mga insertions na yan ang napunta sa kanyang dalawang kumpanya, yung Hightone at saka SunWest. So Zaldico, kung nasaan ka man, nako, pareho tayong nasa abroad. Pero di gaya mo, ako'y naghihirap. Dahil wala naman akong construction company na nakakuha ng bilyon-bilyones na mga kontrata ng flood control. No? At syempre, dahil wala naman akong ganyang kalaking mga pera, ako po ay nagdidildil kumbaga. No? Sa katunayan po, itong paglabas ko ngayon ay naging abala lang kami dahil naghahanap kami ng venue para nga dun sa finale sa activities na gagawin namin para sabayan nga yung pagbibista kay Tatay Digong, yung confirmation of charges. No? So actually ako po, hindi naman ako talaga kumakain sa labas. Lahat linuluto ko dahil napakamahal dito sa Europa. Kaya iniisip ko, wow, si Zaldico talagang yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang pamangkin, nakakabayad ng 750,000. Samantalang ako, wala pong biro. Mula nung isang taon na akong naalis sa Pilipinas, wala pa po sigurong 10 beses na ako'y nakakain sa labas. Dahil talaga naman pong di hamak, napakamahal po ng bilihin sa lahat ng lugar kung nasaan ako nagpunta. No? Noong una ko pong pinuntahan na lugar dahil hindi naman ako makalabas, dahil ako nga po ay hinahanap, talagang sa bahay lang ako. Nung pangalawa rin po, hindi rin ako makalabas, bagamat pinayagan ako lumabas ng 2 beses sa 2 buwan, once a week. At dito po sa Netherlands, talaga naman pong napakataas ang presyo ng bilihin. Hindi ka po pwedeng kumain sa labas. No? Kaya collectively po sa isang taon, siguro po mga 10 beses lang ako nakakain sa labas. No? Pero okay lang naman po yun dahil God is good. Binigyan naman niya ako ng kakayahan magluto at mukha naman masarap naman ako magluto. In fact, dinadayo aking luto no, sa aking bahay ngayon dito sa Dahig. Pero ikaw, Zaldico, naku, yung pamangkin mo, 750,000, money lang yan. No? So I could imagine kung gano'ng karangya ang buhay mo ngayon sa Amerika. No? Huwag na natin ikailayat. Ang tanong, masisigmumura mo ba yan? Na ang buong sambayanan ngayon ay kinasusok naman ka. Dahil alam nila na, gaya ng sinabi ni Magalong, lantaran talaga yung korupsyon pagdating sa mga flood control projects at ikaw nga ay pinakamalaking nakuha. Isa sa pinakamalaking nakuha sa flood control projects. At ang nakakabuisit pa sa taong bayan, ikaw mismo nagbigay siguro ng pondo para magkaroon ng kontratang ganyan ang inyong mga kumpanya. So, hindi ko lang alam kung paano ka makakatulong dyan. Kasi alam nyo nga, sinabi ko sa inyo, client number 1 ko ang ama niya. Ang ama niya na si Delfinco, naku, napaka-low-key po, napaka-humble. Hindi po yan nabuhay ng marangya. Bagamat alam ko ng mga panahon na yon, may kaya na rin. Nakatira nga po siya sa Bliss, sa SM North. At ang kanyang konsepto ng trip, magpapamasahe at linilibre na ako ng masahe doon sa napakatigas namang masahe. No? Siyempre, bata pa ako ng mga panahon na yun. No? Fresh out of law school. No? At talaga naman kung makita mo yung buhay ni Delfinco, ibang-iba sa naging buhay nitong si Zaldico, na may sariling Agusta helicopter. Hindi ko na po alam kung ilan ang mga magagara niyang kotse, nakatira sa marangyang mayaman na subdivision. Ibang-iba po talaga ang kanilang mga mundo. Pero ang masasabi ko lang, si Delfinco, talaga namang respetado. Bagamat siya ay kontratisto, kinikilala na matinong negosyante at walang nagdududa na merong kababalaghang ginagawa sa pera ng taong bayan. Hindi ko alam ngayon kung paano hinaharap ni Zaldico ang publiko. No? Ngayong pinagdududahan siya na napakalaking pondo ang nakalap galing sa gobyerno. Pinagdududahan lang naman po. Kasi hindi pa naman siya napapatunayang nagkakasala. Pero habang hindi siya humaharap sa Kongreso, alam naman niyang hindi naman siya ikukulong dahil siya naman napakalakas speaker tambaluslos, talagang ang conclusion, umiiwas sa katotohanan dahil ang katotohanan ay hindi maganda. Zaldico, uwi ka na.
Hindi ka po pwedeng magtago forever. Bagamat hindi gaya ko, hindi ka iko-contempt ni tambaluslos dahil napakalakas mo. Eh dyan naman sa Amerika, pag ikay nakita, kasusuklaman ka. Kadidirihan ka nga. Kaya mabuti pang umuwi ka na at linisin mong pangalan mo kung kaya mo. Dahil lalabas at lalabas ang katotohanan. Lalo na ngayon, galit na ang taong bayan. Ngayong araw nga po meron tayong Black Friday protest. Kung kayo'y busit na sa mga pandarambong na nangyayari, pwede ba ho? Sumama na kayo sa Black Friday protest. Sumamahan nyo si Ka Eric. Dalawa nga palang rally nangyayari sa EDSA ngayon. Yung rally po ni Ka Eric at yung Black Friday protest, nandyan po sa may Robinson. Kinakailangan po, ang galit ninyo hindi lang sa internet. Kinakailangan ang galit ninyo makita diyan sa lansangan. Ipakita natin muli na ang taong bayan ay tunay na soberenya at kapag ang taong bayan ay nagsabing tama na, sobra na, kinakailangan magbago na. At malinaw na po ang panawagan natin ngayon dahil ang Marcos Jr. ay pinayagan ang kumpanya ni Zaldico na nagbigay sa kanya ng napakadaming kontribusyon ng eleksyon para ma-corner ang mga manumaliyang 1 trillion worth of flood control projects. Kinakailangan Marcos resign. Hindi po pwedeng